Amen. 2 weeks ago, dun sa nakaraang sermon po natin, maaaring iba sa inyo ay wala dito. Pinag-aralan po natin yung story ni David at ni Jonathan. And na-sense po natin na napakalaking blessing galing sa Panginoon kapag ikaw ay merong isang kaibigan. Yung kaibigan na masasandalan, yung kaibigan na sinusuportahan ka kahit anong sitwasyon sa iyong buhay. Nainiwala ba kayo ng isang kaibigan ay blessing galing sa Panginoon? Kung ang kaibigan ay blessing galing sa Panginoon, paano naman ang kaaway? Ay hindi yan blessing, yan ay sumpa o curse na galing sa Panginoon. Eh meron tayong ganung mentality kasi in one way or another, lahat naman sa atin ay nagkaroon ng kaaway. Okay? Meron sa atin siguro naging panandalian lang yung kaaway. Meron sa atin hanggang ngayon siguro ay yung tao na yan ay tinuturing ninyong kaaway. Maaaring ito ay dati ninyong kaibigan na parang dumating yung point sa buhay ninyo na trinaydor kayo, iniwanan kayo. O kaya maaaring ito ay isang kamag-anak na nangutang sa inyo pero naging dahilan para kayo ay magkaaway. O kaya maaaring ang naging kaaway ninyo o kaaway ninyo ngayon ay mismong kasama ninyo sa loob ng bahay. Or even worse, maybe your own spouse. Sabi nila, love your friends but hate your enemies. Or be kind to your friends but don't be kind to your enemies. Pero ibang-ibang sabi ng Panginoong Jesus. Ang sabi niya, alam na alam natin kung anong sabi niya. Love your enemies and do good to those who hate you. Easier said than done. Kontra ito sa natural na kondisyon ng puso natin na iba yung response natin sa mga taong nakasakit sa atin kaysa sa mga tao na siyempre ay mabait sa atin. Iba yung response natin kapag, lalo na kapag yung tao na yon, we have been so kind to them, ang bait-bait natin sa kanila, ang dami-dami nating kabutihan na ginawa sa kanila, pinakita natin yung pagmamahal natin sa kanila, pero ang itinumbas nila, ang sinukli nila ay masamang ugali o gawa laban sa atin. Pero this day is very important. Habang nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, ay makita natin na the way we respond to and treat our enemies, nagpapakita po ito kung ang tiwala natin ay nasa Diyos at ipinapaubaya natin sa Kanyang kamay kung anong gagawin. O kung ang tiwala nito ay nasa sarili natin at gusto natin na gagawin ko ang gusto kong gawin as a response sa mga tao na nakasakit sa akin o nang away sa akin. Si Jonathan, kaibigan siya ni David. Pero yung tatay ni Jonathan na si King Saul ay tinuturing na kaaway si David. Actually, pinapapatay siya at tinutugis siya hanggang mapatay si David. Dahil alam niya na ito na yung papalit na hari sa kanya. So yung binasa natin na chapter ngayon, chapter 25, doon sa chapter 24, yun na una, at yung susunod, chapter 25, chapter 26, ay mababasa natin kung paanong merong dalawang pagkakataon si David na mapatay si Saul. Pero sa dalawang pagkakataon na yon ay hindi niya ginawa. Na yung kaaway niya ay itinuring niya o ginawa niya ng mabuti at sinabi niya na, I will not touch the Lord's anointed. Kasi siya pa rin yung hari na tumatayo nung panahon na yon, bagamat wala na sa kanya yung anointing ng Panginoon. Pero nandun pa rin yung respect, yung submission ni David. So, pambihira yung pagtrato ni David, hindi pa siya hari nung time na to, kay King Saul. Pero, yung nakapagitna na story, pansinin ninyo, yung nabasa ninyo, bakit ibang-iba yung reaksyon or response ni David doon sa isang lalaki na umayaw sa kanya at nang away sa kanya na ang pangalan ay Nabal? So, yun po yung titingnan natin ngayon, yun yung pag-aaralan natin ngayon. So, sa chapter 25, nabasa natin ang simula, nakamamatay lang noon ni Samuel. Ito naman si David, meron na siyang kasama ng mga tauhan, kasama niya 600 men, na kahit siya pumunta sila at tinutugis sila ni King Saul. Ang problema, kapag kasama mo lagi yung 600 men at kayo ay kung saan nagpupunta, nagtatago pa sa disyerto, kailangan maghanap ng ipapakain doon sa 600 na yon. At nakadepende sila sa generosity ng mga magsusupport sa kanila. Pero this still
medyo delikado pa rin yung sitwasyon dahil si Saul pa rin yung king at kapag nagpakita ka ng mabuti kay David, ay yari ka din. Okay, so that's the problem. And then, nandun sila sa isang disyerto na malapit sa Maon. Dito naman nakatira ang isang lalaki, isang mayamang lalaki na ang pangalan ay Nabal. So makita natin sa verse 2, verse 3, meron siyang ilang libong tupa? 3,000. Meron siyang ilang libong kambing? 1,000. At ang negosyo niya ay nasa Carmel, kung saan naroon siya nung panahon na to at ginugupitan yung mga tupa. So, talagang booming yung business niya at mayaman na mayaman siya. Pero, ang problema, katulad ng ibang mayaman, hindi lahat, masama ang ugali niya. Ibig sabihin ng pangalan niya ay foolish o hangal. O sa ibang translation, loko-loko. O kaya ay siraulo. Hindi ko na maalam kung sinong tatay o nanay ang magbibigay ng pangalan sa kanyang anak na ibig sabihin ay siraulo. Okay, so malamang na yung pangalan na yon ay meron pa ibang ibig sabihin. Pero siguro hindi nang ibig sabihin. O kaya naman, baka hindi naman ito talaga yung pangalan niya. Baka naman dahil nung habang lumalaki siya, nakita ng mga tao na magaspang yung ugali niya, kaya yun ang pinangalan sa kanya. Di ba? Halimbawa, yung ibang mga tao na, anong pangalan niya? Sasabihin nila, ayan, si Nognog. O kaya, yan si Ngongo. Pero hindi naman yung talaga yun yung pangalan na ibinigay sa kanila ng magulang nila. Yun lang yung binansag at parang way na iniinsulto sila kasi yun yung naging description nila. Itong si Nabal, meron naman siyang isang asawa na ang pangalan ay Abigail. Na ibang-iba sa ugali ng kanyang asawa. Si Abigail, maganda, mabait, at matalino. Okay, so nakalagay din yan sa verse 3. At kitang-kita natin doon sa nangyari sa story kung paanong magkaiba yung ugali nila. Pero tingnan niyo yung experience ni Abigail, katulad ng ibang mga asawang babae, katulad ng ibang nanay, na sa haba ng panahon ay pinagtitiisan yung kanilang asawa dahil sa sama ng ugali nila. Ay ganun yung karanasan ni Abigail. So, habang nasa disyerto kasi sila David, naroon din yung mga tupa ni Nabal. At ang nangyari, dahil 600 men yung kasama ni David, so natural, nababantayan nila yung mga alagang tupa ni Nabal. So ibig sabihin, nagiging protection sila, walang makapagnakaw doon, walang makapagpinsala doon. So David and his men was showing kindness. They were showing kindness kay Nabal. And alam ito ng mga tauhan ni Nabal. So, isang araw, so dahil problema nila yung pagkain, si David nagpadala ng 10 tauhan niya. At pinasabi niya, ganito sabihin niyo kay Nabal, peace be to you, verse 6. Peace be to you, peace be to your house, peace be to all that you have. Sa Hebrew ito ay shalom, shalom, shalom. So, in essence, sinasabi ni David na, yes, mag-request sila ng food kasi kailangan nila ng may makain. Pero hindi lang ito para mapawi yung gutom nila. This is an invitation for Nabal na magkaroon sila ng good relationship. And, so actually, hindi naman nagde-demand si David. So parang meron siyang karapatan na mag-demand. Magbigay ka ng pagkain sa amin. Pero sabi niya, nakikiusap siya. Tingnan yung verse 8. Verse 8. Anong pinapasabi niya? Nakikiusap ako na pakitaan mo ng kabutihan ng mga tauhan ko dahil piyesta ngayon. So meron pang piyesta. So sabi pa niya later on, pakibigay sa amin ang anumang gusto mong ibigay. So, fiesta naman. Ibig sabihin, maraming handaan. At reasonable naman yung request ni David. At si Nabal, meron ba siyang kakayahan na mag-provide sa 600 men? Meron ba siyang kakayahan? Yes. Di ba? Parang ilang tupa lang siguro yung mababawa sa kanya. Ilang porsyento lang yun. So, hindi niya iindahin yung request na ito ni David. At hindi naman ito sa pilitan. Hindi naman niya sinabi na, pakainin mo kami lahat hanggang mabusog kami. Basta sabi lang niya, kung ano yung kaya mo, kung ano yung maluwag sa'yo, kung ano yung hindi ka napipilitan. Si Nabal, ang hindi siya napipilitan ay walang ibibigay. Okay? So, pero sinasabi dito sa first part ng story, natural sa atin, kapag tayo ay gumawa ng mabuti sa kapwa natin, we expect them na gawan din tayo ng mabuti. Actually, tinatawag nga natin ito sa mga Pilipino na utang na loob. Okay? Although, in a sense, parang hindi naman maganda yung parang gumagawa ka ng mabuti, lagi ka mag-expect na tumanaw yung tao ng utang na loob. Pero, it's a mark of a good relationship. I'll do you good, you do me good. So,
Ibig sabihin, there's a good relationship. We expect that sa asawa natin. We expect that sa mga anak natin. We expect that sa magulang natin. We expect that sa mga kaibigan natin. We expect that sa relationship natin sa loob ng church. Gagawa tayo ng mabuti sa isa't isa, we expect na mabuti din yung matatanggap natin. Actually, based ito sa golden rule na sinabi ng Panginoong Hesus, di ba? Gawin mo sa kapwa mo yung gusto mo na gawin din nila para sa iyo. Kaso, based on our experience, yung true experience, hindi lahat ng ginagawa natin ng mabuti ay tinutumbasan din nila ng mabuti. Tama ba? Hindi lahat ng tao na ginawan mo ng mabuti ay tutumbasan nila ng mabuti. At minsan naman, tayo naman yung nagiging salbahe sa mga tao na naging mabuti sa atin. So, tulad nitong si Nabal. So, nakating sa kanya yung mensahe na galing kay David. Dala ng mga tauhan niya. So, naghintay sila ng reply. Ang reply, na pinasabi ni Nabal, ang sabi niya, no way. So, tinanggihan niya yung hiling ni David. Okay lang ba yun? Okay lang naman natanggihan niya. Sa kanya naman yun eh. May karapatan naman siya sa kanyang sariling property. Hindi naman siya pinipilit ni David. Kaso, alam niya na yung si David at mga tauhan niya ay naging mabuti para sa kanya. At nakabuti para sa kanyang negosyo. Eh, hindi total stranger si David. At isa pa, ayon ay time of feast. Later on sa story, verse 36, hindi ko alam kung nakaabot kayo kanina sa pagbabasa ninyo hanggang verse 36. Later on, makita natin na piyesta nun. At itong si Nabal, mayaman na mayaman, ano nakalagay sa verse 36? Naghanda siya na parang isang hari. Yung bang bonggang-bongga, magarbo, yung bang mayabang ang dating. Di ba, pagka piyesta, yung mga mayaman talaga, papakita na ganito ako kayaman. So, ganun yung pinapakita niya. Pero hindi niya mapagbigyan yung request ni David. And then, ito pang pinasabi niya. Verse 11, sino ba yung si David? Baka para lang siya isang aliping tumakas sa kanyang amo. Bakit ko naman bibigay sa kanya yung tinapay ko, tubig ko, karne ko? He was being selfish, arrogant, na sinasabi niya na, kilala naman niya si David. Very popular si David sa buong Israel. Pero yung sinasabi niya na, hindi ko kinikilala si David. Parang pumapanig siya sa kaaway ni David na si Saul. So this is an expression of, walang support na ipinapakita. This is an expression of opposition. This is an expression ng yung pag-away kay David. So arrogante, selfish, itong si Nabal, nangi-insulto pa siya. Very insulting yung iginanti niya kay David. So, mayroong mga tao sa buhay natin na sa halip na tumbasan ng mabuti, ang ginawa nating mabuti sa kanila, ay pagsasalitaan pa tayo at gagawa ng masama. Naranasan na ba ninyo yun? Yes. So, yung mga bata na hindi pa ninyo na-experience yun, may experience din ninyo. Even sa mga bata. Kapag may mga kalaro yan, di ba, alam na minsan nagsusumbong sa atin na may umaway sa akin. Di ba, sabihan natin sila na, huwag mong away, huwag mong sasaktan. Di ba, mayroon bang magulang na sabihin sa kanya na, kapag ikaw inaaway sa eskwelahan, birahin mo yung... No. Tinuturuan natin sila na be kind sa mga tao na umaaway sa atin. Pero yung bang itinuturo natin sa mga bata, ay itinuturo din natin sa sarili natin. So how do we respond? How do we respond? Paano nag-respond si David? Paano tayo mag-respond? Katulad ba tayo ng response ni David? O dapat iba yung maging response natin? Kasi may mga aaway sa atin. Kung fellow Christians natin, yung aaway sa atin, eh, syempre we don't expect that. Kasi we expect that we love one another. Pero alam natin na yung reality ng kasalanan, yung reality ng selfishness, nasa puso pa rin natin. Pero kung mga non-Christians yun, mayroon kayong kasama sa bahay na non-Christian yun, asawa nyo non-Christian, we expect that. We expect that na wala silang kakayahan to be good, really good sa atin. So, paano nag-respond si David? Pagdating kay Saul, okay ba yung response niya? Yes. Very patient siya pagdating kay King Saul. Pero dito kay Nabal, nang mabalitaan niya yung nangyari, ano sabi niya sa verse 13? So, nakating sa kanya yung balita, ay talagang nang galaitin na sa galit, pa uminit na yung tenga niya, sabi niya, okay, ihanda ninyo ang inyong mga espada. So, hinanda niya yung espada,
400 men. Yung nakahanda niya, sabi niya sa 200, okay, medyo marami na tong 400, yung 200 may iwan na lang at magbantay dito. Ilan ba yung kalaban niya? Di ba ilan ba yung umaway sa kanya? Ilan? Isa. Ang kasama niya, 400. Ano bang ginawa sa kanya? We expect na kapag tayo ay ininsulto, ano yung nagiging response natin? Insultuhin din natin. Pag pinagsalitaan tayo ng masama, pagsasalitaan din natin masama. And then sometimes we justify yung ganong klaseng paghihiganti. Kasi kung anong ginawa sa'yo, ganon din gawin mo. Although, hindi yun ang tinuturo ng Panginoong Yesus. Pero yung ginawa ni David, o yung balak gawin ni David, teka, sobra naman ito. Handa na siyang pumatay. At hindi lang si Nabal yung kanyang gustong patayin, kundi lahat ng nasa sambahayan ni Nabal. So, natural sa atin, sa ating makasalanan, kapag ginawan tayo ng masama, gagawan din natin ng masama. Or at least, pag-iisipan natin ng masama. Hindi man natin magawa, pero nasa isip natin. Ininsulto ka, sabi nila, insultuin mo din. Sinaktan ka, saktan mo rin. Nang babae yung asawa mo, gantihan mo din. Pero itong si David, mas malala pa yung ginawa niya. Walang kamalay-malay yung mga tao na gusto niyang patayin. Isa lang yung nagkasala sa kanya. Gusto niyang idamay lahat. Nagkasala na ba si David? Hindi pa niya pinapatay si Nabal. Nagkasala na ba siya? May kasalanan na ba siya? Yes. Yung kasalanan nagsisimula sa sinful desire. Ang sabi ng Panginoong Yesus, ang galit sa puso mo ay para na ring pagpatay. And sinful desire leads to sinful action. Sabi sa James chapter 1 verses 14 to 15. So yung galit niya, kasalanan na, simbigat na ng pagpatay ayon sa Panginoon Jesus. Pero kung tuluyan niyang pinatay si Nabal at yung kanyang sambahayan, he will have committed a greater sin. And he will face greater or more terrible consequences. Determinado si David na pumatay. Sabi niya sa verse 21. Sumumpa pa siya sa pangalan ng Diyos. Sinabi niya, verse 21, parusahan ako sana ng Diyos nang nakapakatindi kapag may tinapa akong buhay sa sambahayan ni Nabal. Akala niya he was acting in the name of God. Akala niya, sa gagawin niya, ang paparangalan niya, ang pangalan ng Diyos. In reality, ang gusto niyang parangalan, ang gusto niyang alagaan ay yung kanyang sariling pangalan. Ginagamit pa niya ang pangalan ng Diyos. This David, a man after God's own heart. Ito yung unang pagkakataon sa sermon series na natin na nakita natin na merong malaking kasalanan pa rin sa puso ni David. And at this time, hindi ko pwede sabihin sa inyo na tularan ninyo si David. Dahil yung response niya ay makasalanan. Parang mahirap nang baguhin yung isip niya, determinado na siya, papatayin ko yan. Papatayin natin silang lahat. Yun ang nasa kanyang isip. Ito yung mga tao na kapag sinabi sa iyo na, kausapin mo nga siya, mainit ang ulo. Ay, ayoko. Try mo nga siyang kausapin, try mo nga siyang bigyan ng counseling. Ay, hindi na makikinig yan. Pero, wala bang magagawa ang Diyos para magbago ang isip ni David? And makita natin sa story, merong gagawin ng Diyos. Buti na lang ang Diyos may ginagawa. Buti na lang ang may Diyos may ginagamit na paraan para pigilan tayo sa higit pang pagkakasala. Maring, hindi ko alam kung meron sa inyo na nakapatay na ng tao, pero maring, ang dahilan bakit hindi pa kayo nakakapatay, ay dahil pinipigilan kayo ng Diyos. Maring, meron sa inyo na nagbabalak na maging unfaithful sa asawa ninyo at sumama sa ibang babae, hindi pa ninyo nagagawa ngayon siguro, dahil pinipigilan kayo ng Diyos. Na hindi natin masasabi na we are better than other people. Ang masabi lang natin ay malinaw na malinaw ang pagkilos ng biyaya ng Diyos sa buhay natin kaya hindi tayo tuluyang nahuhulog sa matinding kasalanan. Ito yung ginawa ng Diyos at ang ginamit niyang instrumento ay ang asawa ni Nabal. Ang pangalan ay Abigail. Okay. So merong tauhan si Nabal na pumunta kay Abigail. Sabi niya sa verse 17, pinasabi sa kanya, puntahan mo si David at kausapin. Kung hindi, mapapahamak ang asawa mo, mapapahamak ang sambahayan mo.
Huwag mo nang kausapin si Nabal. Salbahe yun. Walang pinakikinggan yun. Okay? So, hopeless case kapag kausapin si Nabal. So, itong si Abigail, alam niya, okay, alam niya, kilala niya yung asawa niya, hindi niya na kailangan kausapin yung asawa niya, wala nga siyang permission na hiningi sa asawa niya. Kumuha siya ng yung mga sumunod na verses, dali-dali siyang pumunta kay David. Ano yung dala-dala niya? Meron siyang 200 tinapay, dalawang jars ng grape juice, 5 lechong tupa. Wala na itong paalam sa asawa niya. Ano pang dala niya? 1 sako ng binasang trigo. Parang ito siguro yung kanin nila. 100 dakot ng pasas, and 200 na cupcakes. Okay? Walang nakalagay na cupcake dyan, pero yung cake na ginagawa nila. Okay, so, dala-dala niya yon, hindi lang siya mag-isa, hindi naman niya kayang dalhin lahat yun. So, meron din siya mga tauhan, so, punta sila, bilisan natin, punta tayo kay David. So, hindi naman yung suhol. Kaya minsan pagka nagagalit yung isang tao, gagawa natin ng mabuti, bibigyan natin ng regalo para suhol. Pero, this is an act of kindness. Yung humihiling siya, yung nakikiusap siya for David to be merciful. Babasahin ko po sa inyo. Pakinggan nyo mabuti. And follow along sa Bible ninyo. Mula actually ito yung pinakamahabang speech dito sa story na to. Galing kay Abigail. Lumuhod siya kay David. Etong sabi niya. Verse 24. Hanggang verse 31. Okay? Pakinggan po ninyo mabuti. Pakiusap po. Pakinggan nyo ako. Inaako ko na ang pagkakamali ng aking asawa. Huwag nyo na pong pag-aksihan ng panahon si Nabal. Napakasama niyang tao. Nababagay lang sa kanyang pangalan niyang Nabal, nang ibig sabihin ay hangal. Ipagpaumayan niyo po, pero hindi ko nakita ang mga mensaherong pinapunta niyo kay Nabal. Ngayon po, niloob ng Panginoon na hindi matuloy ang paghihiganti at pagpatay ninyo, para hindi madungisan ang inyong mga kamay. Sa pangyarihan ng buhay na Panginoon at ang buhay ninyo, naway matulad kay Nabal ang kahihinatnan ng inyong mga kaaway at ng lahat ng naghahangad ng masama laban sa inyo. Verse 27. Kaya kung maaari, tanggapin ninyo ang mga regalong ito na dinala ko para sa inyo at sa inyong mga tauhan. Patawarin niyo po sana ako kung mayroon man akong mga pagkukulang. Nakakatiyak ako na gagawin kayong hari ng Panginoon at magpapatuloy ang paghahari ninyo sa lahat ng inyong salinlahi dahil nakikipaglaban kayo para sa Kanya. Wala sanang makakapanaig na kasamaan sa inyo habang kayo'y nabubuhay. Kahit may umahabol sa inyo para patayin kayo, iingatan kayo ng Panginoon na inyong Diyos. Ililigtas kayo ng kanyang mga kamay tulad ng pag-iingat ng isang tao sa isang mamahaling bagay. Pero ang inyong mga kaaway ay ihagis na parang batong ibinala sa tirador. Verse 30. Kapag natupad na ang lahat ng kabutihang ipinangako sa inyo ng Panginoon at maging hari na kayo ng Israel, hindi kayo uusigin ng inyong konsensya dahil hindi kayo nagiganti at pumatay ng walang sapat na dahilan. At kapag pinagtagumpay na kayo ng Panginoon, nakikiusap ako na huwag niyo po akong kalimutan na inyong lingkod. What is the importance of this speech? Kung hindi dahil sa salita ni Abigail, dumanak ang napakaraming dugo. Pati yung dugo ng mga tao na inosente. And David will be very guilty of a great sin. Bago pa man siya maghari, puno na ng dugo yung kanyang kamay kung hindi siya napigilan. Inako ni Abigail ang kasalanan ng kanyang asawa. Sabi niya, "Let his guilt be upon me." Wala naman siyang kasalanan doon sa nangyari. Pero inako niya, siya pa yung humingi ng tawad in behalf of her husband. Siya yung namagitan para sa kanya. Walang kamalay-malay si Nabal. Sasabihin natin, hindi siya nagpapasakop sa kanyang asawa. May mga panahon na hindi mo kailangan sabihin sa asawa mo. Lalo na sa pagkakataon na ito. You want to do good to your husband, pero ayaw niyang makinig sa iyo. Walang kamalay-malay si Nabal, pero ang kanyang asawang si Abigail ay gumagawa ng mabuti para sa kanya. Sa tingin ninyo, mabuting asawa ba si Nabal kay Abigail? Walang sinabi sa story. Pero by all indication ng kanyang character,
Masama ang ugali nito ni Nabal, lalo na sa kanyang asawa. Pero si Abigail, gumawa siya ng paraan para maligtas ang buhay ng kanyang asawa. Deserving ba si Nabal ng kabutihan ni Abigail? No. And most of us, many of us, na mga asawang lalaki, we don't deserve yung kindness ng asawa natin. Pero salamat sa Panginoon na mayroong mga katulad ni Abigail. Para naman kay David, anong ginawang mabuti ni Abigail para kay David? Ginamit siya ng Panginoon para mapigilan siya sa higit na pagkakasala. Makasalanan di ba si David na katulad ni Nabal? Yes. Naging foolish din ba si David katulad ni Nabal? Yes. Deserving ba si David ng ganitong klaseng kindness from God? No. It's called grace. Grace ang tawag doon. When other people are being kind to us when we don't deserve it. When God is being kind to us sa mga panahon na we really don't deserve His kindness. So, ang Diyos ang nagbigay ng pangako kay David. Ang Diyos ang gagawa para tuparin ito. Hindi kailangang ilagay ni David sa kanyang kamay yung hostisya. Hindi siya dapat tumulad kay Nabal na isang hangal. At ang Diyos ang pumigil kay David para magkasala. Ang Diyos ang gumagawa ng paraan para mapigilan tayo sa pagkakasala. Ang Diyos ang gumawa ng paraan so that we will not bear yung guilt, yung punishment ng ating mga kasalanan. Si Abigail, yung naging mediator para si David ay hindi tuluyang magkasala sa Panginoon. And we praise the Lord dahil yung story na to ay nagpapaalala sa atin na tayo rin ay merong mediator na siyang namagitan sa atin at umako ng lahat ng parusa laban sa ating mga kasalanan. Siya yung umako ng galit ng Diyos. Yung tama lang na magalit ang Diyos sa atin, si David, hindi naman tama na magalit siya doon sa kanyang ginawa sa kanya nung kanyang kaaway. Pero sa atin, tama lang na magalit ang Diyos, pero ipinadala niya ang Panginoong Jesucristo. Jesus Christ became our substitute on the cross. Sinabi ni Jesus sa cross, sa kanyang Ama, let their guilt be upon me. Ako yung parusahan ninyo, pero patawarin niyo sila. And we are saved. Hindi lang tayo napigilan na magkasala, napigilan pa ng Panginoong Yesus yung galit ng Diyos na narapat lang na tayong lahat ay parusahan laban sa ating mga kasalanan. Yes, Jesus died on our place. Bukod doon, pinadala pa niya yung Holy Spirit sa atin. Yung Holy Spirit na pumipigil sa atin para tayo ay mahulog sa kasalanan. Kung wala yung Holy Spirit sa atin, ang dami na sa atin. Ang dami na sa atin ang nakapatay ng ibang tao. Kung wala yung Holy Spirit sa atin, ang dami na sa atin na mga asawa ang nakipagrelasyon sa ibang babae o ibang lalaki na hindi natin asawa. Buti na lang nandiyan yung Holy Spirit sa atin. Kung wala yung Holy Spirit sa atin na pipigil sa atin para magkasala, ang dami na sa atin ang nalulong sa iba't ibang bisyo. Ang dami na sa atin na naging drug addict. Baka iba sa atin ay naging drug pushers na. Ay iba sa atin hanggang ngayon ay lasenggo. Ay iba sa atin hanggang ngayon ay mabunganga at kung ano sinasabi ng kanyang bibig. If not for the Holy Spirit who is restraining us from sinning. Grabe, terrible ang kasalanan na nagagawa natin. So huwag niyo isipin yung mga kaaway lang ninyo, ang masamang tao. We're also like them. If not for the grace of God. If not for the grace of God. So ginamit ng Diyos ang Panginoong Yesus at ang kanyang ginawa sa krus at yung Espiritu na nasa atin na ngayon para sa halip na tayo pumatay sa isip o sa gawa, pumatay sa ibang tao dahil sa galit natin, ay patayin natin ang kasalanan na nasa puso natin. Pinaparealize sa atin ng Panginoon, our greatest problem ay hindi yung ibang tao. Ang pinaparealize sa atin ng Panginoon, our greatest problem ay yung heart natin. Ang kailangan nating patayin ay hindi yung mga kaaway natin. Ang kailangan nating patayin ay yung kasalanan natin na araw-araw ay umaaway sa Espiritu na nasa atin. That's the real battle. That's the real war. So yung energy
Yung energy ni David na igayak yung espada, i-assemble yung kanyang mga men, napatay yung kaaway niya, dapat yun yung energy na ginagamit niya, ginagamit natin para patayin yung mga natitira pang kasalanan sa puso natin. There are a lot of sins remaining in our hearts. Kung akala, hindi asawa mo ang problema mo. Just last week, meron akong kausap. Every time, lagi niyang sinasabing problema niya yung asawa niya. And every time, pipigilan ko siya, teka lang. Hindi mo na nakikita yung problema sa puso mo. Puro yung asawa mo nakikita mo. Your spouse not your greatest problem. Your heart is your greatest problem. Napakahirap aminin yan. So, ginamit ng Diyos si Abigail para ma-realize ni David na hindi sinabal yung kalaban niya na kailangan niyang patayin. Kailangan ni David patayin yung natitirang galit sa puso niya so that he may not do foolish things like David. We are capable of so much foolishness kung wala lang pipigil sa atin. Napakaraming asawang babae at nanay na tulad ni Abigail ang ginamit at ginagamit na instrumento ng Panginoon para sa aming mga asawang lalaki na nagiging hangal. There are many times we have become so foolish. Salamat sa mga asawa namin. Salamat sa mother ko na nagdala sa amin sa Panginoon, and even sa father ko na ginamit sa mother ko na ginamit ng Panginoon to lead all of us sa family palapit sa Panginoon. And I thank the Lord for my wife. Kung hindi dahil sa mga words of wisdom niya, kung hindi dahil sa mga rebuke niya, kung hindi dahil sa pag-alalay niya, mas lalong lalala yung pride sa heart ko, mas lalong lalala yung kasalanan. Hanggang ngayon ay nilalabanan ko pa. So we thank the Lord for mothers na ginagamit ng Panginoon. Ilan na rin sa inyo yung nakipag-usap sa akin para mailapit sa Panginoon ang inyong asawa? Umiiyak kayo in front of me. Iniiyak ninyo yung inyong asawa. Yes, you are doing a good thing. Kahit di alam ng asawa ninyo na humingi kayo ng tulong. Because many men are so prideful na hindi man lang nila maamin na kailangan nila ng tulong. Pero kahit anong gawin ninyong tulong para sa inyong asawa na wala sa Panginoon, you need to recognize na hindi ninyo hawak ang response nila. Ang hawak natin ay yung sarili nating puso. Ang hawak natin ay yung sarili nating response. So si David, paano siya nag-respond? Nag-respond ba siya positively sa pakiusap ni Abigail? O nagmatigas siya? Kasi mahirap kalaban yung pride. Di ba? Narinig na siguro na ibang tao na, papatayin ko yan. Kapag binawi niya yon, sa mahirap kalaban yung pride. Pero salamat sa Panginoon. The power of God is greater than the pride in our hearts. The grace of God is so powerful na He can overcome kahit anong kasalanan sa puso natin. So, na-realize na nangungusap ang Panginoon through Abigail. Sabi niya sa verse 32. Okay, tingnan niyo sa Bible niyo. Ito sabi niya, verse 32 hanggang verse 34. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na nagpadala sa iyo ngayong araw na ito para makipagkita sa akin. Salamat sa Diyos na sa mabuti mong pagpapasya. Dahil dito, iniwas mo ako sa paghihiganti at pagpatay. Kung hindi ka nagmadaling makipagkita sa akin, wala na sanang natirang buhay na lalaki sa sambahayan ni Nabal bukas ng umaga. Isinumpa ko yan sa buhay na Panginoon, ang Diyos ng Israel, na siyang pumigil sa akin sa paggawa sa iyo at sa iyong sambahayan ng masama. So pagkatapos noon, tinanggap ni David yung regalo ni Abigail. Pinauwi na siya. At nangako, okay, promise. Hindi ko na itutuloy yung masama kong balak sa pamilya mo. So, David did good in changing his mind. Tama? At kapag mayroong kinamit ang Panginoon, nakipag-usap sa inyo, kapag humarap kayo sa inyong pastor o sa Grace Com leader niyo, sa mga elders, and you're asking for help, tapos narinig niyo yung salita ng Panginoon, tapos di naman kayo nag-respond. Wala naman kayong ginawang pagbabago.
Baliwala yung mga narinig ninyong salita if you are not responding to the Word of God. Pero dito, yes, maganda yung ginawa ni David, pero higit na maganda yung ginawa ng Panginoon. Glory does not belong to David. Glory belongs to God. Na siyang kumikilos para pigilan tayo sa pagkakasala. Na siyang kumikilos para baguhin yung puso natin at mapatay natin yung mga natitira pang kasalanan sa atin. Pinigilan ng Diyos na magkasala pa si David. Pero paano naman si Nabal? Hayaan na lang ba ng Diyos yun? Paano naman yung mga kaaway natin? Yung mga nanloko sa atin, yung mga minsulto sa atin, yung mga nanakit sa atin physically or verbally or even sexually. Hayaan na lang ba sila ng Diyos? Anong ginawa ng Diyos kay Nabal? Pag-uwi ni Abigail, may piyesta sa bahay nila. Ang daming pagkain. So parang handaan sa isang kaharian. Itong si Nabal, lasing na lasing. So wala mo na siyang binanggit kay Nabal. Kapag hindi nga siya lasing, mahirap kausapin lalo na kapag lasing. So kinaumagahan, nang medyo may masmasan itong si Nabal, wala na siyang hangover. Ikinuwento ni Abigail lahat nung nangyari. Ikinuwento niya kung ano yung balak ni David. Ikinuwento niya kung anong ginawa niya para sa kanya for David. Pagkarinig yon ni Nabal, anong nangyari? Inatake siya sa puso, nagkaroon ng stroke. After 10 days, pinarusahan siya ng Panginoon at pinatay. Ang paghihiganti ay nasa kamay ng Diyos. Dapat tayong magtiwala sa Kanya na ipaghihiganti niya tayo sa lahat ng nakaatraso sa atin sa takdang panahon. Ang paghihiganti, ulitin ko ang paghihiganti ay nasa kamay ng Diyos. Wala sa ating kamay. Nangako siya na tayo ay paghihiganti laban sa ating mga kaaway sa takdang panahon. Siyempre, kung kapwa Kristiyano yung nakasakit sa atin, hindi natin i-expect na ang Diyos ay maghiganti laban sa kanila. Dahil pinarusahan na ng Diyos ang lahat ng kasalanan nila, lahat ng kasalanan natin, at inako yun ng Panginoong Yesus. So we don't treat each other sa church. Yes, may mga nakakasakit, may mga nagkakasakitan, may mga nagkakatampuhan, may nagkakagalitan, may pinag-aawayan yung pera, may pinag-aawayan yung karelasyon, may pinag-aawayan yung masamang ugali. But we don't treat each other as enemies. We are not enemies. We are brothers and sisters na nag-i-struggle pa rin sa kasalanan at sa selfishness. Pero kung unbelievers at unrepentant sila, alalahanin natin ganito rin ang sinapit ng mga naunang Kristiyano. Ganito rin ang sinapit ng ating Panginoong Yesus. Meron akong dalawang passage na babasahin sa inyo. Buksan ninyo yung Bible ninyo. Pakinggan lang ninyo. Malinaw na malinaw sinasabi ng Panginoon, and I believe, ito yung message ng story sa atin ngayon. Yung una ay sa 1 Peter chapter 2, verses 19 to 23. 1 Peter chapter 2. Okay, tingnan po ninyo sa Bible ninyo. 1 Peter chapter 2, verses 19 to 23. So kung meron man sa inyo, na hanggang ngayon ay merong hinanakit, kung meron kayong gustong paghigantihan, meron kayong kaaway, may umaway sa inyo, and you're asking God kung anong dapat ninyong gawin, etong sabi ng Panginoon, and He's speaking to you. Ikaw yung kinakausap. Hindi yung kaaway mo, hindi yung kagalit mo, ikaw ang kinakausap ng Panginoon. Verse 19, sapagkat pagpapalain kayo ng Diyos, kung tinitiis ninyo ang mga pagpapahirap kahit wala kayong kasalanan, dahil sa nais ninyong sundin ang kalooban niya. Pero kung parusahan kayo dahil sa ginagawa ninyong masama, wala ring kabuluhan kahit tiisin ninyo ito. Ngunit kung pinaparusahan kayo, kahit mabuti ang ginagawa ninyo at tinitiis ninyo ito, kinalulugdan kayo ng Diyos. Ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin ang halimbawang dapat nating tularan. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag para tularan natin ang buhay ni Kristo. Kapag merong umaaway sa inyo, gumagawa sa inyo ng masama, even if you're doing good, you are reflecting the life and suffering of Jesus. Hindi siya nagkasala o nagsinungaling man. Ininsulto siya, pero hindi siya gumante ng insulto. Pinahirapan siya, pero hindi siya nagbanta.
Ipinagkatiwala niya ang lahat sa Diyos na humahatol ng may katarungan. Romans chapter 12. Okay, in last. Romans chapter 12, verse 17. Romans chapter 12, verse 17. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Malinaw ang salita ng Panginoon. Huwag ninyong gantihan ng masama ang mga gumagawa sa inyo ng masama. You cannot justify doing evil. Gawin ninyo ang mabuti sa paningin ng lahat. Hanggat maaari, mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo yan sa Diyos, sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan, ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa. Huwag nating sasabihin, ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa. Ang sabihin natin, ang Diyos ang maghihiganti, ang Diyos ang magpaparusa. Kaya, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. So Lord, are you serious? Yes. Kung siya'y nauuhaw, painumin mo. Hindi yung, ayan, sige, kumain ka. Ayan, sige, uminom ka. Ayan, kape mo. Dahil kapag ginawa mo ang mga ito, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Huwag kayong patatalo sa masama, kundi talunin ninyo ang masama sa pamagitan ng paggawa ng mabuti. You cannot defeat evil by evil. We can defeat evil by doing good and trusting God. So kung ipapaubaya natin sa Diyos ang hustisya at paghiganti, He will be glorified. Gusto kasi natin tayo may control. Gusto kasi natin tayo yung naaalagaan yung ating pangalan eh. Kinalat niya sa Facebook yung ganito eh. Di ba? Kailangan naman paghigantihan siya. We are concerned about our own glory, about our own reputation. Pero kapag tayo hindi maghiganti, we are passionate for the glory of God. Ito yung response ni David. Nang napapalitaan niya na namatay na si Nabal, sabi niya sa verse 39, purihin ang Panginoon, siya yung gumanti kay Nabal dahil sa panginsulto niya sa akin. Hindi niya na hinayang ako pa ang gumawa noon. Pinarusahan niya si Nabal sa masama niyang ginawa sa akin. Nakita niya na ang Diyos ang meron lang karapatan at kapangyarihan na maghiganti. So nais ng Diyos na sa lahat ng pangyayari sa buhay natin, siya ang maparangalan. Whether you eat or drink or treat your enemies, do it all for the glory of God. So ano nangyari pagkatapos? Pagkatapos noon, namatay na si Nabal. Ito naman si David, kinuha si Abigail para kanya maging asawa. Meron na siyang asawang isa, si Michal. Yung anak ni Saul. Pero itong si Saul, pinamigay naman yung asawa niya sa iba. Bukod kay Abigail, meron pa siyang isang kinuha na asawa. Ang pangalan ay Ahinoam. Walang sinasabi yung story tungkol sa ginawa ni David na pagkuha sa mahigit sa isang asawa. Pero when we reflect, ma-realize natin, sa story na to, yung pagpatay kay Nabal, pinigilan siya ng Diyos. And it is an act of grace kapag pinipigilan niya tayo sa kasalanan. Pero may pagkakataon sa buhay natin, like nang nangyari kay David, na hindi tayo pipigilan ng Diyos na magkasala. May pagkakataon sa buhay natin na hahayaan niyang mahulog tayo sa kasalanan. May pagkakataon sa buhay natin na hahayaan niyang mahulog tayo sa matinding kasalanan. For us to realize how desperate we are for the grace of God. Kung gaano kalaki ang pangangailangan natin sa Kanya. Dahil one day, sa life ni David, nung naging king na siya, meron siyang isang ipapapatay na lalaki para yung asawa ng lalaking iyon ay makuha niya bilang asawa. But I'm getting ahead. That's for another story. But I want you to realize that God is doing everything sa buhay natin para mas makilala natin siya.
para mas ma-amaze tayo kung gaano ka iskandaloso ang biyaya ng Panginoon. Sa kabila ng mga iniisip natin na mga iskandaloso. Kung ipi-play natin dito sa projector, yung mga iniisip natin na masama, ako yung unang-unang tatakbo palayo at hindi magpapakita sa inyo. Ang tingin natin sa bawat isa pa, tayo mga santo, mga santa pag nasimbahan. But if people will really know what's going on inside our minds, if people will really know kung gaano ka-capable yung heart ng bawat isa sa atin for so much evil, like David, doon natin mas ma-appreciate yung biyaya ng Panginoon. So ngayon, kapag mayroong mga taong gumawa ng masama sa atin, sa kabila ng mga kabutiang ipinapakita natin sa kanila, tandaan ninyo, mayroong Diyos na hindi tumitigil sa paggawa ng mabuti sa bawat isa sa atin. At siya yung Diyos na nangako na ipaghihiganti ang lahat ng kasamaang dinanas natin. So ipagkatiwala natin sa Kanya ang anumang sakit na naranasan at nararanasan natin. That God alone, that His grace alone, that His judgment alone may be glorified. Tumayo po tayong lahat. And continue reflecting sa mensahe ng Panginoon. Let your heart remain silent before God. Karaniwan sa atin, kapag meron tayong kaaway, ang nakikita nating kasamaan ay yung kasamaan na ating kaaway. We forget, we became blind to our own evil. To our own evil hearts. And so ask the Lord, ilingin mo sa Kanya, na siyasatin niya ang puso mo ngayon. Huwag kang matakot na makita yung galit sa puso mo. Kasi gusto ng Diyos makita mo kung ano talaga yun nandyan. Huwag kang matakot na makita na there's so much unforgiveness and bitterness sa puso mo. Hayaan mong i-expose ng Panginoon. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Dahil hindi ka naging mabuti sa mga taong gumawa ng masama sa iyo. And you even justify your words, your actions. Ask for forgiveness. And ask for cleansing. Maging ang paggawa mo ng mabuti ay ihingi mo din ang tawad sa Diyos. Kapag napapansin mong nagiging mabuti ka lang, nagiging mabait ka lang sa mga taong mabuti sa iyo. Sabi ng Panginoong Yesus, wala kang pinagkaiba sa mga hindi Kristiyano. The mark of a true follower of Jesus is not doing good to good people, but doing good
even to bad people. Hilingin mo sa Panginoon ngayon na baguhin ang puso mo. Sabi mo sa Kanya, oh Lord, I want to be like Jesus. Oh Holy Spirit, change our hearts. Anumang galit, anumang sama ng loob, anumang unforgiveness, anumang spirit of revenge na nananatili sa puso namin, tanggalin mo, patayin mo, at palitan mo ng pag-ibig, ng kagalakan, ng kabaitan, ng kabutihan, ng kahinahunan, ng kapayapaan, at ng pagpipigil sa sarili. Do it, Father. Do it, Lord. That you alone may be glorified sa buhay ng inyong mga anak. Dahil ikaw ang Diyos na mabuti sa lahat. At ang katibayan nito ay ang iyong kabutihan sa amin. Sa amin na paulit-ulit na nagkakasala sa iyo. Paulit-ulit na sumusuway sa iyo. Yet you remain good to us, faithful to us, loving and gracious. Thank you, Father. Here's our prayer in Jesus' name. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen. Awitan po natin ang Panginoon. Umawi tayo sa Panginoon.